Ito ay talagang isang kolulan na pelikula. Isang mapanlinlang na babae ang nangaakit sa isang lalaki sa upuan, pagkatapos ay pinapainom siya ng isang misteryosong gamot. Ang lalaki ay hanggang ngayon ay nag-akala na ito ay gamot sa sakit. Hindi nagtagal, ang mukha ng lalaki ay naging pula. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ito ay hindi talaga gamot sa sakit. Pagkatapos ay hinawakan ng babae ang tape at inilagay sa mukha ng lalaki. Gusto niya pang himasukan ng lalaki sa kanyang plano. Ang lalaki ay lubos nang nawawalan ng pag-asa. Wala siyang kamalay-malay sa kanyang nagawang pagkakamali. Muling nakaranas ng ganitong kawalang katwiran. Ang babae na ito ay dapat si Melinda, isang empleyado ng gasolinahan. Kahit sa ganitong edad, wala pa rin siyang nahahawakan na kamay ng lalaki. Dahil maraming lalaki ang pumapasok sa tindahan, ngunit dahil sa karaniwang anyo niya, walang gustong makipag-ugnayan sa kanya ng malalim, samantalang ang kasamahan niyang si Sela ay pinupuri ng marami. Noong araw na iyon, si Sela ay nasa tindahan nag-eensayo ng lakas ng puwet. Pagkatapos makita ni Melinda, siya rin ay nagsimulang mag-aral. Hindi niya inaasahan na ninakaw siya ni Sela, at pinagtawanan pa siya. Ang anyo niya ay tiyak na mananatiling dalaga habang buhay. Sa sandaling iyon, isang matanda ang pumasok sa tindahan. Tumayo siya sa harap ni Melinda, tinanong si Sela kung naaalala pa ba siya nito. Si Melinda ay tumingin sa gwapong matanda na ito, nagbabalak na lumapit sa kanya. Ngunit hindi pansin sa kanya ng matanda. Kinuha ng matanda ang isang pares ng sapatos mula sa kanyang bulsa, handang ialay kay Sela. Naiinis si Sela sa matandang ito. Para sa kanya, tila ang matanda ay parang isang agila na humihingi ng karne. Ang matanda ay lumabas ng nadilismaya, ngunit sinundan siya ni Melinda. Sinabi niya na ang sapatos ay pareho ng sukat sa kanyang paa. Ngunit tuluyan na niyang hindi pinansin si Melinda at lumiretso. Sa kabilang dako, isang magnanakaw ang lumabas mula sa sasakyan, may daladalang backpack papasok sa supermarket. Nakita ni Melinda ulit ang isang gwapong lalaki. Agad siyang lumapit upang batiin. Ngunit walang interesado ang magnanakaw sa kanya. Pati ang itsura ni Melinda ay kinaiinisan niya. Plano niyang kunin ang baril at patayin siya agad. Ngunit biglang may dumating na sasakyan ng pulis sa supermarket. Nakita ng magnanakaw kaya't nagmadali siyang pumasok upang maghintay ng pagkakataon sa pagsalakay. Nakita ni Melinda ang gwapong pulis na nagpapatrolya, agad siyang napahanga. Ang pulis na ito ay ang lalaking matagal na niyang iniirog ng lihim. Nasa supermarket si Sela nang matuklasan niya ang magnanakaw na nakasuot ng bulletproof cap. Ngunit sinabi niya na binili lamang niya ang kanyang suot online. Hindi yun nagdagdag ng anuman si Sela. Pagkatapos pumasok ang pulis sa supermarket, tumakas ang magnanakaw papasok sa banyo. Samantalang si Melinda ay abala sa pagmamasid sa gwapong pulis, nais niyang itago ito upang tingnan ito sa gabi, ngunit biglang nakita siya ni Sela. Si Melinda ay natakot hanggang sa punto na nahulog ang kanyang cellphone sa lupa. Lumapit ang pulis upang inspeksyonin ang cellphone ni Melinda. Isang emergency alert ang tumawag sa kanya, ngunit si Sela ay agawin ng cellphone ni Melinda. Nakita ni Melinda na siya ay nagnakaw. Sinabi ni Sela na siya ay titigan buong gabi, iniisip na nakakasuka na. Nadama ni Melinda ang pagkahiya, lumabas siya at tahimik na umiyak, bago siya pumasok sa tindahan upang ayusin ang kanyang damdamin. Natuklasan niya na ang magnanakaw ay nagsimulang kumilos, hindi handa si Sela na ibigay ang pera. Ngunit nakakagulat ang nangyari, si Melinda pa ang nakakuha ng bag ng magnanakaw, sinabi niya na pupunoy niya ito para sa kanya. Pagkatapos ay pumasok siya sa opisina ng pinansyal at inilagay ang lahat ng pera sa bag. Bago lumabas, siya ay lumapit sa harap ng magnanakaw, binuksan niya ang kanyang blusa, hindi napansin ni Sela ang magnanakaw. Pinaikli niya ang isang tanda ng tulong sa papel ngunit kinuha ito ni Melinda. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang walang kabuluhang bagay sa magnanakaw. Gusto niya na isama siya ng magnanakaw sa pagtakas, at nagulat ang magnanakaw nang marinig iyon. Sinabi niya na simpleng gusto lang niyang magnakaw ng pera para sa utang, walang interes sa kanya. Hindi siya nagpakita ng pasensya sa pagbibiro kay Melinda, agad siyang umakyat at nagnakaw ng backpack, pagkatapos ay agad na umalis. Hindi inaasahan na biglang nasa likod si Sela, at sinabi ng babae kung paano mapaparusahan ng magnanakaw. Parang isang duwag, galit ang magnanakaw nang marinig iyon, at diretsong hinayla si Sela mula sa likod ng counter. Pagkatapos ay nagutos siya kay Melinda na isara ang pinto, upang mapanatili ang buhay ni Melinda ay kailangang sumunod ito ng maayos. Pagkatapos ay hinayla ng magnanakaw si Sela papasok sa banyo, at nang marinig ni Melinda ang mapang-akit na sigaw ni Sela, labis itong naapektuhan. Kinuha niya ang mainit na kape mula sa coffee maker, pumasok sa banyo, at agad itong itinapon sa mukha ng magnanakaw. Pagkatapos ay humalingaw ang isang putok ng baril, at kinuha ni Melinda ang isang fire extinguisher sa dingding. Siya agad na bumagsak ang magnanakaw, habang si Sela na maganda ay tinamaan ng bala ng magnanakaw at namatay. Si Melinda ay tahimik na inayos ang bangkay ni Sela, at nang magising ang magnanakaw, napagtanto niya na siya ay nakakulong. Si Melinda nang tanungin ng mahinahon ng magnanakaw kung bakit hindi niya dinala siya. Ang magnanakaw ay nagsabi agad na siya ay may utang na malaki at ayaw niyang magdulot ng abala kay Melinda. Muli siyang tinanong ni Melinda kung bakit gusto niyang saktan si Sela. Agad niyang sinabi na dahil siya ay galit noon, hindi niya type ang mga babae tulad ni Sela, at hindi niya dinala si Melinda dahil ayaw niyang magdulot ng abala. Napakaluhaan si Melinda nang marinig iyon. Upang tulungan ng magnanakaw na mabawasan ng sakit, si Melinda ay nagtangkang magbigay ng pain reliever sa kanya. Hindi inaasahan, hindi pa umabot ng 5 minuto, biglang naramdaman ng magnanakaw na mainit ang katawan, at nalaman niya na hindi yun pain reliever. Kinuha niya ang tape para itakip ang mata at bibig ng magnanakaw, pagkatapos ay tinanggal ang sinturon niya, handa na siyang pilitin ang magnanakaw. Sa halip na magising ang magnanakaw, hindi nito gustong maglaro ng puzzle kasama si Melinda. Itinaas ni Melinda ang baril at tinutok sa magnanakaw, ngunit sa huli ay napakalambot pa rin ang puso niya. Ano man ang sabihin, siya ay naging babae na ng lalaki. Lumapit siya sa counter upang magpakamatay, ngunit walang lakas ng loob, hindi niya inaasahan na walang lalaking interesado sa kanya. Sa
Sa sandaling iyon, dumating ang boyfriend ni Sela. Nagsinungaling si Melinda na tumakas na siya kasama ang iba. Galit na galit ang boyfriend at agad siyang sumunod palabas. Pagkatapos niyang umalis, pumunta siya sa likod ng bahay. Kumapit siya sa isang piko at nagplano na maghukay ng hukay, ngunit biglang dumating ang isang grupo ng mga nagmomotor. Sila ay mga taong malalaki at matapang. Sa unang tingin alam mo nang hindi sila basta-basta, ngunit hindi nagpakita ng kahinaan si Melinda at agad niyang kinuha ang baril. Ngunit hindi inaasahan na ang grupo na ito ay maghahatak din ng baril. Sa gitna ng tensyon na ito, napagtanto ng leader na mayroong mga kamera sa apat na sulok, kaya't matalino niyang naisip na hindi magulo, kaya't pinapalayas niya ang kanyang mga kasamahan. Ang kilos na ito ay nagpapaalala kay Melinda, kaya't agad siyang bumalik sa loob ng kwarto, handang patayin ang server ng kamera. Ang server ay nilak, at habang walang kaalam-alam kung ano ang gagawin, nakita niya ang pahayag na bawal magyosi sa pader. Agad siyang nag-isip ng paraan, kumuha siya ng 2 lata na walang laman sa loob ng tindahan, handang punuin ito ng gasolina. Plano niyang sunugin ang buong tindahan upang burahin ang ebidensya. Sa oras na ito, biglang bumalik ang gwapong pulis. Si Melinda ay nagmadali na itago ang gasolina, at lumabas na ang pulis dahil sa grupo ng mga nagmomotorsiklo. Tunay nga ang pag-aalala ng pulis, sinabi niya na nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Melinda. Ngunit marami nang pinagdaanan si Melinda, hindi siya naniniwala na may lalaking totoong magmamalasakit sa kanya. Siya ay nagdaramdam ng kahihiyan at awa sa sarili. Pagkatapos umalis ang pulis, pumasok siya sa bahay nang hindi nais kasuriin ang magnanakaw. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, ang magnanakaw ay agad na nakatakas, napagtanto ni Melinda ang masamang pangyayari, at kahit matagal niyang hinanap ay hindi niya matagpuan ang magnanakaw kahit saan. Alam niya na siguradong nagtatago ang magnanakaw sa isang sulok, kaya't nagmadali siya sa paglagay ng gas sa buong tindahan, handa na gamitin ang isang pampasunog upang sunugin ang lugar ng krimen. Pagkatapos ay sinundan niya ang magnanakaw na handang tumakas, ngunit sa di kanais-nais na pangyayari ay nahulog ang baril niya sa lupa na basa ng gasolina. May iwan na lang ni Melinda ang baril sa counter. Sa oras na handa na siyang magamit ang posporo upang sunugin, biglang nawalan ng kuryente ang tindahan. Napagtanto niya na hindi siya handa na umalis sa lugar ng krimen, ngunit ang pinto ay may kandado na elektroniko. Hindi mabuksan niya ang pinto kahit gamitin niya ang susi. Nang biglang lumitaw ang magnanakaw, tumago siya sa isang sulok na hindi naglalabas ng tunog. Alam ni Melinda na hindi sapat ang pagtatago, kaya't kumuha siya ng posporo at nagsimulang manggulo. Hindi inaasahan na babalik ang boyfriend ni Sela. Lumabas ang magnanakaw mula sa likod upang hanapin ang boyfriend ni Sela. Sinabi niya na pinilit siya ni Melinda na maglaro at pati na rin patayin si Sela. Sinabi ni Melinda na lahat ay gawa ng magnanakaw, ngunit hindi pinansin ng boyfriend ni Sela. Mula sa likod, sinakal ng magnanakaw ang leeg niya, saka isinuksok ang nozzle ng gasolina sa bibig niya. Hindi nagtagal, hindi na humihinga ang lalaki. Walang magawa si Melinda kundi ang tumawag sa pulisya gamit ang telepono. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumiretso ang magnanakaw sa pintuan. Pabagal-bagal na pumasok ang magnanakaw. Sa takot, patuloy na nagsalita si Melinda, sinasabi na ang backpack ay nasa counter. Itinaas ng magnanakaw ang backpack, nakita na ang pera sa loob ay nandoon pa rin. Pagkatapos ay humawak siya ng baril sa ibabaw ng counter. Napuno siya ng galit sa babaeng ito. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi niya papatayin si Sela. Mas mahalaga pa, siya ay isang matapang na lalaki. Ngunit siya ay pinilit ng isang babae na maglaro ng puzzle. Ang babae rin ay puno ng galit at pagkamuhi. Gusto lamang niya ng isang mapagkakatiwalaan. Kahit 30 taon nang walang minamahal, walang nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Ngunit matagal pa bago magpakita ng awa ang magnanakaw sa kanya. Humawak siya ng baril at pumutok. Ang tunog ng baril ay biglang narinig. Agad namang sumiklab ang baril. Ang tindahan ay agad na nasusunog. Ang magnanakaw ay sinakop din ng apoy ng lubusan at naging desperado. Sa oras ng pangangailangan, natuklasan ni Melinda ang fire extinguisher sa sahig. Siya ay nagmadali na kumuha ng fire extinguisher at isprayin ang nasusunog niyang paa. Sa gitna ng makapal na usok, ang apoy ay sumasabog sa 4 na sulok. Sa wakas, nakatakas din siya sa tindahan. Ang babae ay puno ng galit at pagkamuhi. Ay nalalayan si Melinda na nasugatan. Labis na nag-aalala sa sugat ni Melinda. Sinabi pa na simula pa lang niyang makita si Melinda ay minamahal na niya ito. Sa huli, ang pulis pala ang kanyang knight in shining armor. Ang kwentong ito ay nagsasabi sa atin na ang lahat ng bagay ay darating sa tamang panahon, hindi kailangang magmadali o pilitin. May kasabihan na ang nagmamadali, hindi kumakain ng mainit na tokwa. Okay, tapos na ang kwento ngayon. Magkita tayo ulit.